Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasunugan ang nasa 1,000 taga-Tondo sa Maynila kung kailan pa naman 5 araw na lang bago magpasko. Reklamo ng ilan, di aabot sa 200 bahay ang natupok kung sapat ang tubig ng mga rumespondeng bumbero. Ang mas masakla pa, posibleng sa evacuation center na rin sila salubungin ang bagong taon. Kaya umaapela sila ng tulong. Nakatutok live si June Veneracion. June. Mel, Connie, Emil, Paskong walang matitirhan, yan ang problema ngayon ng mga residenteng nakatira sa isang barangay dito sa Tondo, Maynila. Matapos silang masunugan, yung mga walang matutuloy ang mga kamag-anak ay nandito ngayon sa isang evacuation center o itong basketball court na i-convert sa evacuation center kung saan hindi malayong dito na rin sila abutan ng Pasko pati bagong taon. Ilang saglit lang mula ng sumiklab. Mabilis na gumapang ang sunog sa magkakadikit na bahay sa Barangay 95, Zone 8 ng Tondo, Maynila. Higit 3 oras bago na kontrol ang sunog na iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmulan. Light materials yung makeup nito mga bahay dito, so alam naman natin. May mga junk shop tayo dito, may aircon, so dagdag yan na nagpapabilis dun sa combustion, no? 200 bahay ang natupok, kaya nasa 1,000 residente ang walang matutuluyan kung kailan magpapasko pa naman. Kabilang sa kanila si Jacqueline Rodemo. Sa kabila ng kanyang kondisyon na dwarfism, hindi raw siya nagdalawang isip na unahin ang pagsagip sa iba. Biglang na ko po na meron umuusok eh. Hinila ko agad yung kapatid ko na may epilepsy. Para makalabas lang po kami ng bahay sa aking lola. Tinawag ko agad yung mga pinsan ko, pinakarga ko lola ko kasi putol na po paano. Problemado man kahit walang naisalbang gamit? Mga gamit po, hindi po importante yun. Ang importante po yung buhay po namin. Doble dagok naman ang iba na hindi lang biktima ng sunog. Nasunugan na kami, ninakawan pa. Ayun yung waso namin, rice cooker. Saka yung washing machine namin. Nakaw dyan, pati aircon namin, nakaw. Ayon sa ilan, posibleng hindi madami ang nasunog kung hindi mabilis na naubusan ng tubig ang mga truck ng bumbero. Kung bumbero, walang mga dumating, walang tubig. Napakasakit na nangyari sa amin. Nag-announce po kami ng bayanihan. Timba-timba, sinasalin po yung tubig sa tangke. Ang nangyari, water relay tayo. Medyo mahina yung hydrant, kaya nagtaas tayo ng alarma para yung mga responders natin, both volunteers at saka sa BFP, magdagdag ng water supply. Sa ngayon, sa basketball court muna ng barangay pansamantalang titira ang mga walang matuluyan. Posibleng dito na sila magpaskot bagong taon na masakit para sa amang si Michael Centeno. Hindi namin kung saan kami lilipas, saan kami titira, dito lang kami sa amin. Ngayon na kami nakatikim ng gantong sa karsada na kaiga. Pero dahil din sa diwa ng Kapaskuhan, kung kaya lalong tumingkad ang damayan ng mga Pinoy, may ilang kusang nagdadala ng damit at konting tulong. Mas maayos yung tumutulong kaysa ikaw yung tutulungan. Mahirap masunugan. Nagpapasalamat po kami dahil meron pong tumulong sa amin. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit 600 ang naitalang sunog sa bansa mula December 1. Bukod sa tulong mula sa City Hall ng Maynila, ay iba pang grupong nagbibigay rin ng ayuda. Gaya ng GMA Kapuso Foundation, dala nila ang sako-sakong relief goods para sa nasa 500 tao. Doon naman po, sa may mga mabubuting kalooban, malaking tulong po para sa mga nasunugan yung damit dahil wala talaga silang naisalba. Ang iba naman sa kanila ay umaapila na kung maaari ay mabigyan sila ng konting construction materials para masimulan nilang maitayo muli yung mga nasunog nilang bahay. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Sa mga nagtataksi ngayong holiday rush, ingat sa mga manluloko. Tulad nitong naniningil ba naman
naman ng mahigit 10,000 piso kada pasahero. Nilakpa ang taxi para hindi makalabas ang biktima hanggang hindi nagbabayad. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan! Mel, LTFRB at LTO na mismo ang naghahanap sa driver na yan na nabanggit mong viral video. At kapag napatunayan siyang nagkasala, hindi lang siya magmumulta, posible pa siyang hindi na makapasada habang buhay. So, okay natin ito. Friend, is our rate. Report me the rate. Okay. Viral na ang videong ito ng umano'y pang-i-scam ng isang taxi sa mga turistang Taiwanese. Ang singil kasi sa kanila mula NAIA Terminal 3 papuntang Terminal 4, tumataginting na 10,000 piso kada pasahero. At base sa taripang inabot ng katabi ng taxi driver na may logo pa ng NAIA at Department of Tourism, mahigit 13,000 piso ang pamasahe kada pasahero kung papuntang Terminal 3. Pinakamura na yung papunta sa mga hotel at bus terminal sa Metro Manila na halos 10,000 piso kada pasahero. Sa ilalim ng taripa, may banta pa na may parusa ang paglabag sa airport policy. Iniimbestigahan na ng LTFRB ang post na ito. Ang problema, hindi pa nila alam ang plaka at pangalan ng driver. Nananawagan kami sa uploader ng video na bigyan po kami ng detalye to start on dahil bababaan po ng legal department ng show cause order ang nasabing driver sa kaso po na overcharging. Tumangging magpa-interview ang uploader pero batay sa kanyang post, ibinahagi lang ng kanyang nobyong Taiwanese ang video at picture na galing daw sa Facebook group ng mga turistang Taiwanese dito sa Pilipinas. Batay raw sa original post, mismong gwardiya sa NAIA ang nagdala sa mga Taiwanese papunta sa umano'y scammer na taxi driver dahil wala raw shuttle bus doon. Nilak pa raw ang mga ito sa taxi hanggat hindi nakakabayad ng tig 10,000 piso kada tao. Nakalaunay natawaran nila ng 5,000 piso. Iniimbestigahan na raw ng Manila International Airport Authority ang insidente. Nakapag-ugnayan na po kami doon sa tao na nag-post nito at nakausap na po siya ng ating mga investigador. Ito po ang mga nag-ooperate ng mga kolorum. Hindi po tayo nakakatulong sa turismo ng ating bansa at nakasira po yan sa imahe ng ating paliparan. Ang LTFRB nagbabala na posibleng masuspinde ang prangkisa ng naturang taxi kapag napatunayang nag-overcharging. Walang pasahe na nagkakahalaga ng 10,000 pataas. Tinalo pa po nun yung pasahe sa eroplano. Sabi ng LTFRB, 3 lang ang taxi sa NAIA. Regular taxi na kulay puti na 45 pesos lang ang flag down rate. Ang airport taxi na kulay dilaw na 75 pesos ang flag down rate. At ang coupon taxi na may fixed rate kada destinasyon. At dahil hindi lang sa airport marami nagtataksi, lalo ngayong Christmas rush, nagbabala ang LTFRB laban sa mga nangongontrata. May multa yan ng hanggang 15,000 pesos at posibleng kanselasyon ng prangkisa. Mahigit 30 na ang nireklamo sa kanila ng sobrang paniningil. 28 ang naaksyonan, ang iba hindi dahil kulang sa detalye. Mel, bukod sa mga taxi sa airport, naghihigpit na rin sa mga taxi dito sa mga mall, lalo na ngayong holiday rush. Ngayon nga lang, dito sa pwesto namin sa may North EDSA, pinaghuhuli ng LTO yung mga taxi na tumatanggi sa pasahero o di kayo nangongontrata. Yung isang nahuling taxi driver kanina, abay 300 pesos ba naman ang kontrata mula rito sa North EDSA papunta sa isa pang mall sa Quezon Avenue. Traffic daw kasi. Kinumpis ka ang kanyang lisensya at posibleng makansela pa at hindi na makapagmaneho habang buhay. Samantala, mabigat po ngayon ang daloy ng trapiko dito sa pwesto namin sa northbound lane ng EDSA North at ang problema, meron pa pong isang sasakyan na nasiraan dyan sa gitna ng daan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Update naman para sa mga uuwing probinsya, punuan na ang ilang biyahe ng bus ngayon pa lamang. May paalala rin ng mga kumpanya ng bus sa mga magdadala ng panregalo. Mula sa PITX, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Emil, Miyerkules pa lamang pero ngayon pa lamang ay yung ilang mga bus company ay fully booked na. At lalo pa raw yan sa Biyernes hanggang sa Sabado. Ang LTFRB ay nagpalabas na ng mga special permit.
Sa estasyong ito sa Cubao, Quezon City, maraming ngayon pa lamang ay paakyat na pa norte tulad ng Baguio at Zambales. Si Maria Elena balik Zambales para doon magpasko. Bagbag ang kanyang dala. Mga napamaskuhan po yung iba. Opo. Nahirapan? Hindi, okay lang po. Safe naman po kasi one ride lang ako. Pagbaba ko sa amin na. Si Rodelito, literal na tila buong bahay ang dala, may kasama pang alagang aso. Matapos kasing manirahan sa Batangas, sa Zambales na sila lilipat. Kasi nakita namin yung, kumbaga, yung kabundukan, karagatan, yung river. Sa syudad, medyo kalma muna kami ngayon. Marami pang tiket dito at pwede rin ang advance at online booking. 24 oras ang biyahe, mahigpit din ang seguridad. Bili ng kumpanya ng bus sa mga may bitbit pamasko. Pinapayagan namin yung mga naka-gift wrap. Kaso may sinusundan tayong protocol mula sa OTS, DOTR OTS, na nagsasabing pwede ho kaming mag-check ng mga suspicious na bagahe. Sa estasyong ito naman sa Pasay, tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero na patimog tulad ng Samar at Bicol. Ngayon pa lamang fully booked na, mabuti na lamang at nakatsyempo pa ng ticket pa Samar si Cecilia. Maraming hindi nakasakay. Nagtyaga lang ako maghintay, nagpaawal. Kahit last trip lang, mas makasakay lang. Bukas na po kami ng extra bus dahil po mayroon kami lumabas na po yung mga special permit. Nagpalabas na ang LTFRB ng mahigit 1,000 mga special permit na pwedeng magamit ng mga bus company hanggang January 14. Dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman marami pang mga available na mga tickets at inaasahan yung bulto ng mga pasahero ngayong Biyernes hanggang Sabado. Marami ang mga pa-Bicol, Batangas at Quezon. Kahapon umabot sa lampas 100,000 ang mga pasahero sa PTEX pero aabot daw sa 2.6 million yan hanggang January 3. Emil, natakda naman magsagawa ng inspeksyon ng Department of Transportation sa mga airport, pantalan at sa mga bus terminal sa mga susunod na araw. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Mga ninong at ninang, handa na ba ang inyong pang-aginaldo? Kung pera po ang ipamimigay sa mga inaanak, huwag daw mag-alala, sabi ng Bangko Sentral. Dahil di po daw totoo yung kumakalat na nagkakaubusan na ng malulutong na peso bills. Nakatutok si Cedric Castillo. Imbes na cash, in-kind na lang daw ang regalo ni Melba sa kanyang mga inaanak ngayong Pasko. Nakailang ikot na raw kasi siya sa mga bangko pero pahirapan daw makapagpapalit ng malulutong na bills. Coins, 50s, 100s, wala po. Mahirap po, hindi po agad-agad. Pero okay na rin daw dahil anya. Nanay po ang gumagastos eh. Hindi bata. Hindi po. Ilan ang inaanak niyo? Nasa 30 po. 30, 30. Opo. Sa post na ito na umiikot ngayon sa social media, inaabisuhan ng publiko na ang mga maliliit na denomination o halaga ng bagong imprentang pera sa pagtatapos na ng taon di umano magiging available. Sa post, idinamay pa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na di umano'y hinihikayat ang publiko na mas gamitin ang 200 peso bill para magpantay daw ang sirkulasyon ng pera. Sa isang pahayag, pinabulaanan ng BSP ang naturang social media post. Ayon sa BSP, patuloy itong naglalabas ng bagong banknotes para maipapalit ng publiko ang kanilang mga lumang pera. Kapansin-pansin din daw ayon sa BSP na mas mataas sa karaniwan ang demand para sa mas mababang denominasyon. Kaya naman patuloy din daw ang paglalabas ng BSP ng ganitong halaga. Samantala, naglipa na ngayon sa social media ang mga post na nagbebenta ng balumbon na malulutong na 20, 50 at iba pang peso bills. Paalala ng BSP, libre ang pagpapalit ng pera sa mga bangko kaya hindi dapat tangkilikin ang bentahan ng mga ito. Hinikayat naman ng BSP ang publiko na imbes na cash, digital o e-money na lamang ang ipadala sa mga inaanak at mga kaanak ngayong Kapaskuhan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Kaugnay naman sa PUV Modernization Program, pinapapreno ng ilang grupo sa Korte Suprema ang deadline sa pagbuo o pagsali sa kooperatiba ng mga tsuper at operador. Tinutukan yan ni Salima Refran. Viva Sura!
Pinapipigil ng ilang grupo sa Korte Suprema ang December 31 deadline para sa konsolidasyon ng prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Naghain ng petition for certiorari and prohibition ang iba't ibang transport group at civil society organizations. Humihingi sila ng TRO laban sa pagpapatupad ng deadline na nakatakda sa bispiras ng bagong taon. Sa ilalim ng konstitusyon natin, may karapatan ang lahat sino man na sumali o hindi sumali sa isang organisasyon o asosasyon. Ito, pinipilit sila na mag-member ng cooperative na labag sa kanilang karapatan. Sa mga executive order na inilalabas ng DOTR, ay ang plano pa rito ay tanggalan tayo ng kabuhayan. Kung ang layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport, bakit hindi ang gawin ng gobyerno ay magbuo tayo ng sarili nating industriya? Kasama rin sa mga naghain ng petisyon ang mga jeepney operators, drivers at commuters. Intervener sa petisyon ng grupong Manibela. Respondent sa petisyon ng Department of Transportation at si Secretary Jaime Bautista, maging ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board at chairman nitong si Teofilo Guadis III. Tugon ni Transportation Secretary Bautista, sumusunod sila sa desisyon ng Pangulo na ituloy ang PUV Modernization Program. Pero tatalima daw sila sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Christmas is all about family para kay Kapuso Global Fashion Icon, Heart Evangelista. At dahil part of the fam ang fur babies, may ilan siyang holiday tips para stress-free ang mga alaga lalo laban sa ingay ng mga paputok. Yan ang chika ni Nelson Carlas. White Christmas ang plano ni Heart Evangelista kasama ang kanyang pamilya ngayong Pasko. Babawi raw sila na makapag-bonding, lalo't sobra silang naging busy this 2023. Hopefully, makapunta rin kami syempre sa Japan, which I'm sure madaming Pinoy pupunta. So exciting ako kasi gustong-gusto ko yung malamig pag Christmas. Para sa Kapuso Global Fashion Icon, the plan is not to have a plan. Isang luxury daw para sa kanya ang ganitong mga oras kasama ang kanyang loved ones. You get to sleep hanggat gusto mo, maglakawat siya. But, just really bonding, taking photos of, like moments together as family. Wala kaming schedule. Gawin lang namin kung anong gusto namin. Kasama ni Heart sa work ngayong araw ang kanyang fur baby na si Panda, na ikwento niyang marami nang nagpapaputok bago ang bagong taon. Nakaka-stress daw ito para sa mga pets. Kaya ang tips ni Heart as a certified fur mom, they're in the room. Naglalagay din kami ng mga towels as much as possible sa mga butas ng pinto. We try to make the room as soundproof as possible. Lagi sila pinepet, just keep them calm. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sibak sa pwesto ang station commander at 2 pulis na rumisponde sa bahay ng yumaong aktor na si Ronaldo Valdez. Ito ay matapos kumalat sa social media ang sensitibong video ng aktor sa loob ng kwarto kung saan siya nakitang duguan. Nakatutok si Mark Salazar. Nagmumura sa galit sa kanyang post ang talent manager ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez matapos kumalat ang video ng duguang si Valdez habang nire-respondehan ng otoridad. Makikipagtuos daw siya pagkatapos ng pagluluksa. Kuha ang video ng isa sa 2 pulis na rumisponde bilang bahagi ng case documentation. Pero hindi ito dapat naisa sa publiko dahil for internal use lang ng PNP. Kanina inanunsyo ng Philippine National Police na sinibak na sa pwesto ang 2 pulis na rumisponde sa bahay ni Valdez. Damay ding naalis sa pwesto ang kanilang station commander. Para po tignan at ang liability. So pwede po silang maharap sa administrative case pati na rin po sa criminal case. Ang mismong nag-leak ng video naman, aalamin pa sa investigasyon. Nasa admin holding unit po sila ng QCPD pending investigation po. We will give the names later po, sir. Tumutulong na ang PNP Anti-Cybercrime Group sa pagtunton sa mga original uploader ng sensitibong video. Pwede siyang kasuhan, gayon din ang mga nag-share sa ilalim ng Anti-Cybercrime Law. Nag-request na po ang QCPD through our ACG para mag-request po na i-take down na po itong mga
mga kumakalat po ng mga video. Ang iba naman, pinakiusapan ng huwag nang i-share at i-delete ang video. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Samantala, tiyagaan sa paghihintay ang ilang pasaherong walang masakyan sa ilang pantalan. Hinahabol pa kasi ang mga biyahe ng barko na naantala dahil sa nagdaang bagyong Kabayan. Ang sitwasyon sa Manila North Port, tinututukan live ni Chino Gaston. Chino? Connie, Biyernes pa ang susunod na biyahe mula rito sa North Port Passenger Terminal sa Maynila, pero dumarami na ang mga kababayan nating willing to wait daw kahit ibig sabihin ay 2 araw silang maghihintay dito sa passenger terminal. Ngayong araw sana ang alis ni Rene at kanyang pamilya, pero dahil na-delay ang schedule dahil sa bagyong Kabayan, 2 araw pa siyang maghihintay dito. Ang importante raw ay makarating siya sa probinsya bago magpasko. Kasi wala na alis na kami doon eh. Tapos maghintay na lang. Okay lang sa'yo? Oo. 4 kami, yung anak ko at asawa ko. Yun, sabi na, maghintay na lang. Si Joan naman, kanina lang nalaman na wala pa pala ang barkong sasakyan pa Cagayan de Oro. Makakailang po sa isang araw, isang beses. Okay na po, basta safe lang po makauwi. Dati nang sinabi ng passenger ship company na to go, may delay talagang mararanasan dahil ilang araw ding hindi nakapaglayag ang mga barko sa pagdaan ng bagyong Kabayan. Ang kanilang mga barko, pabalik pa lang daw ng Metro Manila mula Visayas at Mindanao. Kaninang madaling araw umalis naman ang barkong biyaheng Iloilo-Cebu na isang araw ding na-delay dahil naipit naman ito sa Visayas. Pangako ng kumpanya, may babalik sa normal ang mga hinahabol na schedule bago matapos ang taon. Samantala, Connie, sa monitoring ng Coast Guard, umaabot sa higit 62,000 ang bilang ng outbound at 50,000 naman ang inbound passengers sa mga pantalan sa buong bansa. Mas mataas ng 20,000 kumpara sa na-monitor ng Philippine Coast Guard ng 20,000 noong December 19. Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. May kurot sa puso naman ang mga tagpo sa NAIA 5 araw bago ang Pasko. Kabilang sa mga dumagsa ang mga ngayong lang nakabalik ng Pilipinas mula ng magkapandemya. Tinutukan niya live ni Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Emil, patuloy nga ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang bansa para dito magpasko. At sa dami nga po ng gumagamit na ating paliparan, kasama na po dyan yung mga bumabiyahe sa iba't ibang mga probinsya, inaasahan na mas marami yung bilang ng pasahero ngayong taon kung ikukumpara sa nagdaang taon. Matapos na nakakapagod na paglalakbay, ito ang sumalubong sa ilan nating kababayan paglapag sa Ninoy Aquino International Airport. Si Ronald Ramirez may dala pang bulaklak para sa misis na 5 taon na niyang hindi nakikita. Ang pamilyang ito nagsariling sikap sa paghahanda ng banner. Agaw pansin naman ang welcome home tarp na ito para sa balikbayan. Pero ang tunay na nagpapasaya sa isang nagbabalikbayan, ang mga yakap ng kanilang mahal sa buhay. Ang tagal na gawa nung COVID po, opo. Anong gusto mong gawin kasama yung anak mo? Siyempre po, spend time, mga ganun, banding, ganyan. Bakit nag-decide ka umuwi ngayong Christmas? Namimiss ko yung anak ko po. 4 years old pa lang kasi siya nung iniwan ko. Ilan sa nakausap namin, hindi nakauwi ng ilang taon dahil sa pandemic. Tinaon ko po bakasyon. Tinaon mo talaga? Ayun. Ano mga gusto mong gawin ngayong Pasko? Magpahinga po. Panay naman ang ikot ng mga security personnel ng NAIA para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayon sa Kaap, inaasahan nilang mahihigitan ang 2 million airline passenger arrivals na naitala noong Disyembre ng nakaraang taon. Karamihan sa mga bumabiyahe, mga lokal na turista. Kaya siniguro ng DOTR na maayos ang mga paliparan. Nagsagawa po tayo ng regular maintenance check para po masigurado na itong ating mga electrical system dito po sa ating mga paliparan ay maayos po ang takbo.
at nang maiwasan po natin yung mga aberya na atin pong naranasan ito pong nakaraang taon. Emil, kapag ganitong abala yung ating paliparan, isa sa mga concern ay yung kung on time ba ang mga flights. At yan nga po ang pinagsisikapan ng pamunuan ng NAIA kasama ang kanilang partner airlines. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Magpapasko namang nangungulila pa rin ang mga kaanak na mga nawawalang sabungero. Dagdag pahirap daw ang pagpayag ng korte na makapagpiyansa ang 6 na akusado. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Magdadalawang taon nang mailap ang hustisya mula nang mawala si Edgar Malaca sa isang sabungan sa Batangas. Mistulang nangangapa pa rin daw sa dilim ang kanyang inang si Aling Carmen sa paghahanap sa kanyang anak. Buhay pa ba sila o patay na? Ang hangad ko lang po na sana, kung buhay pa sila, pakawalan na sila. Pero kung patay na, ibigay na po nila yung mga bangkay para sa ganun po mabigyan man lang po ng disenteng libing. Hindi yung parang hayop na ihinukay na itinapon na lang. Balo na si Aling Carmen, 75 taong gulang na may 4 na supling. Una nang namatay sa sakit ang 2 niyang anak na stroke at bedridden naman ang 3 at si Edgar na huli. Hanggang ngayon, missing. At dahil kadalas ay wala na siyang ganang kumain at kulang sa tulog, tinamaan na rin siya ng sakit. At nitong nakaraan lang, nawala ng malay at nahulog sa hagdan si Aling Carmen, kaya nakasaklay siya nang humarap siya sa amin kanina. Parang nawalan na ako ng interes na mabuhay. Hindi. Mahirap po yung pinagdadaanan ko po. Ay yung inaasahan ko na anak ko na si Edgar Malaca na sa pagtanda ko, siya ang gabay ko. Pero hanggang ngayon hindi pa po nakikita. Masama ang loob ni Aling Carmen sa pagpahintulot ng korte na makapagpiyansa ang 6 na gwardiya ng sabungan para sa kaso kaugnay ng ibang nawala. Bagaman at hindi pa raw sila nakakapagsampa ng kaso kaugnay ng pagkawala ng kanilang kaanak, naniniwala raw siyang iisang grupo lang ang dumukot sa lahat ng mga missing sabungero. Iisa lang naman, sir, ang pattern nung pagkawala ng mga tao. Paano nila masasabi na hindi sa sabungan nawala? Nagtataka si Aling Carmen na hindi nauungkat ang mga ebidensya raw kaugnay ng pagkawala ni Edgar at iba pa niyang kasama. Halimbawa na raw ang gate pass sa sabungan na nakuha sa pantalon ng anak at ang may-ari ng van na kumuha kay Edgar at iba pa niyang kasama para sumali sa derby. Hindi po ako nawawalan po, sir, ng pag-asa. Hanggat buhay po ako. Pero sana makonsensya sila. Ang Diyos hindi natutulog. Makakarma din sila. Si Mary Ann Depano, kapatid ng nawawala ring sina Nomer at Jeffrey Depano, magpapaskong wala pa rin linaw kung nasa ng 2 niyang kuya. Sobrang sama po ng loob namin, ng mga magulang ko. Dahil hanggang ngayon po wala pa pong kaming nakikita ni isa sa kanila po. Patuloy namin sinisikap na makunan ng panig ang mga kinasuhan gayon din ang kanilang mga abogado. Bakit nila pinayagan yung mga ganong klaseng tao na pagpiyansahin? Sana naman po yung mga pulis, yung mga naghahanap po ng ano sa amin, tumutulong. Sana po i-update po kami kasi wala po kaming alam. Dahil hindi namin alam kung ano na po yung lagay ng mga hinahanap namin, kung buhay pa po ba sila o patay na po. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Tanggal na ang confidential funds sa civilian agencies pero nilakihan ang ayuda para sa mga mahihirap. Ganyan daw ang nasa mahigit 5 trilyong pisong budget ng gobyerno para sa 2024 na inaprubahan na ng Pangulo. Nakatutok si Ian Cruz. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5.768 trillion pesos na General Appropriations Act o ang 2024 National Budget. Sabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman, mas mataas ito ng 9.5% sa 5.268 trillion pesos na budget ngayong taon. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulang Kongreso sa mabilis na pagpasa ng budget. Details our battle plan in fighting poverty and combating illiteracy
in producing food and ending hunger, in protecting our homes and securing our border, treating the sick, keeping our people healthy, creating jobs, and funding livelihoods. Sa statement ng tanggapan ni Speaker Martin Romualdez, sa 2024 budget, 500 billion o kalahating trilyong piso ang ilalaan para sa ayuda ng nasa 12 milyong mahihirap na pamilya. Ito raw ang unang pagkakataon na ganito kalaki ang cash assistance sa ating mga kababayan. Sa legacy projects naman ng Pangulo, nasa 5 billion pesos ang nilaan sa food security na para sa libreng irigasyon, binhi, abono at iba pang farm inputs. May karagdagan pang 5 billion pesos para bilhin ang ani ng mga magsasaka. Para paghandaan ng El Nino, may 80 billion pesos naman daw ang National Irrigation Administration para sa paggawa ng mas maraming dams, water reservoir at solar irrigation systems. Naglaan din daw ang Kongreso ng 1.5 billion pesos para sa development at expansion ng airport sa Pag-asa Island na nagpapakita ng determinasyon ng Marcos administration na igiit ang ating soberenya sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, halos wala na raw confidential funds para sa mga civilian agencies ng gobyerno na nailaan na sa armed services ng bansa. Ang security cluster naman ay may dagdag na 10 bilyong pisong pondo, lalo na sa pagprotekta sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. We're buying 3 big ships for the Coast Guard. And ang plano po namin ni Presidente, kausap po si Pangulo, ang plano po ay gawin po natin ito dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Ang Pasko raw ay para sa mga bata. At ang madalas nilang hiling, laruan, damit o candy kaya. Pero sa Zamboanga, may isang batang ang tanging Christmas wish ay bigas na para raw sa kanyang pamilya. Maraming feeling blessed ang naantig, kaya sinurpresa siya. Tutukan ang inspiring na kwento ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga laruan ng karaniwang hiling na regalo ng mga bata anuman ang okasyon. Tulad ng mga grade 1 pupils sa Patalon Elementary School sa Zamboanga City, na pinalista ng kanilang teacher ng kani-kanilang Christmas wish. May humiling ng mga laruan, robot at roller skates. Pero may isang wish na naiiba. Bigas para sa kanyang pamilya. Binisita ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang estudyante, si Oliver Nocus, 9 na taong gulang. Nagulat nga raw ang guro ni Oliver sa wish ng bata. Nung humingi siya sa akin noon, nung rice, sabi ko, hindi na talaga magbabago ang isip mo. Sabi ko, ayaw mo ng toys, ayaw mo ng damit. Wala daw sila'y kwarta, pangpalit o bugas. Bugas. Kaya ang bugas makaon, ang dulaan magwa lang. Ika-6 sa 10 magkakapatid si Oliver. Parehong magsasaka ang kanyang mga magulang. Sabi ng kanyang guro, likas na maalaga at mabait si Oliver. Nung pumunta kami doon, nakita ko talaga na siya yung nag-aalaga sa mga bunsong kapatid niya. Siguro na sa karanasan niya, kaya ganun siya mag-isip. Isang taga Zamboanga City ang naantig sa viral post at kanyang tinubad ang hiling ni Oliver. Binigyan niya ang pamilya ni Oliver ng ilang sakong bigas at grocery items at ilang panghanda sa Noche Buena. Nung nakita ko yon, so first, sabi ko bakit hindi laruan ang na-wish ng bata. Experience ko salat sa buhay. Ang mga magulang ni Oliver, wala raw kamalay-malay na ito ang hiniling ng kanilang anak. Kaya feeling blessed raw sila, hindi lang sa mga natanggap na regalo, kundi pati kay Oliver. Pasalamat ko nga nakatabang mo. Sige ko iyang ingon nga dong pasensya na jud sa atong kapobrehon nga naagi tag problema nga dako. Yan sa okay lang mang basta maning kamot lang og eskwela. Salamat kayo sa mga grasyang naabot.
Umabot na sa 10 sako ng bigas ang natanggap ng pamilya na mula sa iba pang individual na nagpaabot ng tulong. Para sa GMA Integrated News, Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Samantala sa ulat panahon naman, good news mga kapuso. Tuluyan na pong lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na dating Bagyong Kabayan. Huli po itong namataan ng Pag-asa 495 kilometers west-northwest ng Puerto Princesa, Palawan. Patuloy na ang paglayo nito sa bansa pero yung trough o yung extension po nito umaabot pa rin sa bahagi ng Palawan. Umiiral naman ang easterly sa eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao at yung hanging amihan sa Northern at Central Luzon. Base po sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas sa Cordillera, Cagayan Valley, La Union, Aurora at iba pang bahagi ng Central at Southern Luzon. May matitinding ulan din po sa Cagayan at Isabela, pati na sa Oriental, Mindoro. Sa Visayas, may kalat-kalat na ulan sa Aklan, Bohol, Samar at Leyte provinces. Posible rin po yan sa Capiz at Negros provinces pagsapit naman ng gabi. Kung taga Mindanao, paghandaan na po pa rin ang pag-uulan, lalo na sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, gayon din sa Cotabato. Dito naman po sa Metro Manila, magbaon ng payong saan man ang lakad dahil may tsansa rin hong umulan lalo na sa hapon o gabi. Samantala, magiging maalon at delikadong pumalaot po sa mga baybayin ng Batanes, Ilocos Provinces at Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Kabila na rin po ang mga pampaskong paandar sa Gensan na may pa-3D video mapping pa sa kanilang City Hall. Nakatutok live doon si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby! Connie, jam-packed ang Christmas experience dito sa General Santos City. Sa mga wala pang entry sa Christmas 2023 photo op, give your best pose dito sa makulay na Tunnel of Lights na matatagpuan sa Plaza General Santos. Nagmalapalasyo naman ang City Hall sa mga disenyo at Christmas lights na mas pinaganda pa ng 3D video mapping. May iba't ibang disenyo ng mga parol na gawa ng mga barangay sa lungsod. Mabubusog din ang inyong mga tiyan dito sa food strip sa Rojas Avenue. At sa mga hindi pa nakakabili ng pangregalo, maraming pagpipilian dito sa Christmas Bazaar. Sa mga gusto naman ng fun and adventure, maaaring subukan ang iba't ibang rides sa Christmas Carnival. Pwede ring makising along sa live band sa Pioneer Avenue. Connie, maya-maya naman sisimula na ang National Pyrotechnics Competition kung saan 9 na teams mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang magtatagisan. Sa mga pupunta, ipinagbabawal ang pagdadala ng backpack, armas at anumang bladed weapon. Advance Merry Christmas sa inyo dyan, Connie! Advance Merry Christmas din at maraming salamat, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Just in time for Christmas, isang answered prayer ang natanggap ni Sparkle Star Faith Da Silva. Dahil for the first time, nakita at nayakap niya finally ang kanyang ama. Ang kanilang nakakaantig na pagtatagpo sa chika ni Nelson Canlas. Higit pa sa material na bagay ang natanggap na regalo ni Sparkle Star Faith Da Silva. Kumusta? Nang mayakap niya ng mahigpit ang kanyang amang si 80s actor Dennis Da Silva. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na nakita at nayakap ni Faith ang kanyang ama mula nang siya'y magkamuwang. Binisita ni Faith si Dennis kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Silas sa Muntinlupa City Jail, kung saan nakapiit ng 21 taon ang kanyang ama dahil sa kasong rape. Matagal ko naman na-feel na nakumpleto ako at napatawad ko na siya, pero iba palang makaramdam ng yakap ng isang ama. It felt like nung bata ulit ako, alam mo yun, na I have been
longing for it, na ang tagal kong hinintay, pinagdasal. And now that it's here, ang sarap, ang sarap mabuhay, ang sarap to give love and receive love sa tatay ko. Nagpapasalamat si Faith sa ilang taong tumulong sa kanya para mangyari ang pagtatagpong ito. Ang pagtatagpo daw nilang mag-ama ay nag-uukit ng isang magandang alaala sa kanyang puso na kanyang dadalhin sa buong buhay niya. Nakita ko yung buhay nila doon ng mga kasama ng papa ko, and ang wish ko lang din talaga for everyone na makasama nila yung mga pamilya nila ngayong Pasko. After this, ano ang magiging mga plano mo? Since, of course, na-meet mo na in person ng tatay mo. To be honest, I'm just happy where we are right now. Where we're at right now. Ayokong madaliin yung proseso, you know. Ang hirap lang din kasi ng situation na gusto ko pa ng more. I wanna be with him. I wanna have more conversation with him. Pati si Silas, alam ko, that's how he feels. And sa ngayon, I'm just grateful. I'm just really happy na nangyari siya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel? Salamat, Iya. Nagliwanag ang UP Diliman sa pagparada ng mga makukulay at naglalakihang parol sa taunang Lantern Parade ng Universidad. Tunghayan yan sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark? Mel, pistang Pasko, ano yung feels dito nga sa binanggit mo, Lantern Parade ng University of the Philippines sa Diliman Campus. Ito ay panibagong lakas ang tema ng Lantern Parade sa pagtatampok ng mga pailaw na nagpapakita raw ng liwanag ng pagbangon sa pandemya at mga naging dusa ng nakaraan. Sa parada paikot ng Academic Oval, sumisigaw ang mga mensahe tungkol sa usapin sa lipunan. Mula sa usapin ng mga manggagawa at jeepney face-out, mga karapatan ng LGBTQ+, hanggang sa issue ng West Philippine Sea at gulo sa Gaza. Hindi lang komunidad Mel ng UP ang nandito dahil welcome ang kapit komunidad para makisaya sa programang nagmistulan na ring concert at Festival of Talents. Mahaba-haba itong presentation ng bawat lantern Mel na kalahok dito sa Lantern Parade dahil bawat isang lantern ay meron din kanya-kanyang performance Kaya hindi ko pa masasabi kung sino sa kanila sa 70 kalahok ang nanalo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 5 araw na lang, Pasko na. Ako naman po si Connie Sison para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.